Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, may isang batang babae na nagngangalang Pina. Nakatira si Pina kasama ang kanyang ina, si Aling Rosa, sa isang simpleng kubong kawayan na napapaligiran ng luntiang halaman. Kilala si Pina sa isang bagay, ang kanyang katamaran. Tuwing inuutusan ni Aling Rosa si Pina na maghanap ng isang bagay, sasabihin lamang ni Pina, "Hindi ko po makita, nanay." Hindi man lang niya susubukan na hanapin. Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at kinailangan ni Pina na magluto ng bigas. "Pina, pakikuha mo naman ako ng luya para sa sabaw," mahinang pakiusap niya. "Pero nanay, hindi ko po alam kung saan ang luya," pagmamaktol ni Pina na hindi man lang nag-abalang bumangon. Napabuntong hininga si Aling Rosa, nakakaramdam ng panghihina. "Kung sana'y marami kang mata, Pina," sabi ni Aling Rosa sa pagkabigo, "para madali mong makita ang mga bagay." Bigla, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa silid. Ipinikit ni Aling Rosa ang kanyang mga mata, nakakaramdam ng panghihina at pagkahilo. Nang imulat ni Aling Rosa ang kanyang mga mata, wala na si Pina. Sa kanyang lugar ay nakatayo ang isang kakaibang bagong halaman na hindi pa niya nakikita. Lumaki ang halaman, nagbubunga ng isang prutas na natatakpan ng maraming mata. Napasinghap si Aling Rosa, napagtanto ang nangyari. "Pina," bulong niya, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, "natupad ang aking hiling." Nagtaka ang mga taga na yon sa bagong halaman. Wala pa silang nakikitang ganito. Ikinuwento ni Aling Rosa sa kanila ang kwento ni Pina at ang kanyang hiling. Nalungkot ang lahat sa kwento. Pinangalanan nila ang prutas na pinya bilang alaala kay Pina. Ito ay naging paalala na maging masipag at matulungin. Lumago ang pinya sa buong nayon. Ang matamis nitong lasa ay nagdulot ng kagalakan sa lahat. Natuto ang mga bata na hanapin ang mga bagay sa kanilang sarili. Inspirasyon ang alamat ni Pina. Palaging inaalagaan ni Aling Rosa ang unang halamang pinya, inaalala ang kanyang anak. Tinuruan niya ang mga bata na kahit ang isang simpleng hiling ay maaaring magkaroon ng hindi inaasahang kahihinatnan. Kaya naman, ang alamat ng pinya ay patuloy na nabubuhay, nagpapaalala sa lahat na maging matulungin at maingat. Kahit na yon, kapag kumakain ka ng pinya, alalahanin si Pina at ang kanyang ina, si Aling Rosa. Isipin ang pagiging matulungin, masipag at ang mga kahihinatnan ng ating mga hiling. Sapagkat kahit ang pinakamaliit na gawa ay maaaring magpabago sa mundo, katulad ng alamat ng pinya. Tandaan na ang lahat ay maaaring maging matulungin at palaging subukan ang iyong makakaya. Kaya maging mabait at matulungin tulad ni Aling Rosa at matuto mula sa pagkakamali ni Pina. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng ating hiling ay may kahihinatnan para sa lahat. Kaya patuloy nating ikwento ang alamat ng pinya sa mga susunod na henerasyon. Tandaan ang alamat, tandaan ang aral, tandaan ang pinya. Thanks for watching, you're the best. Like, share, subscribe, just hit that crest. Join the fun, come back soon. See you next time, sing our tune.